Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talaga yan sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala ang flood sa Manila. Dito nga natin mapapatunayan na talagang nasaan na nga ba talaga ang sinasabi ni Kuting ng Norte at kanyang kampo na ginawa nilang libu-libong flood control. Dito nga natin mapapansin na ilan beses nang sinabi nila na inayos na nila at hindi na muli magbabaha sa Maynila. Alam naman natin na kung uulan ay talagang magkakaroon ng baha. Ngunit ayon nga sa salaysay ni Kuting ng Norte na ilan bilyon na ang pumunta sa flood control. Ngunit mas lalo pang lumala ang mga baha ngayon. Dito nga natin mapapansin na hindi gaano pa kalakas ang ulan. Ngunit tila punong-puno na ang baha sa Maynila. Dito nga natin mapapansin na talagang kuro-kuro na lamang ang sinasabi ni Kuting ng Norte. Kawawa ang mga men in uniform, mga rescuer na talagang nagre-rescue dahil hindi ginagampanan ng mga kurap na mga opisyales ang kanilang trabaho. Ngayon nga ay talagang nanindigan ng taong bayan na hindi na muli mauulit ang ganitong klase na pamamahala sa bansa natin. Ngunit ayon pa nga sa mga ilan netizen na gusto pa nila talagang umupo itong si Kuting ng Norte or Bangag Jr. sa ilang taon at ilang dekada nang sa ganun daw ay magiging maayos ang bansa natin. Kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, payag ba kayo na maupo pa si Kuting ng Norte or Bangag Jr. sa bansang Pilipinas? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Dito tayo sa mga Duterte kasi ito yung mga Duterte, dapat talaga binabaha. Pwede bang magganyan ang baha? Hindi. Hindi pwedeng mamili. Kahit demonyo, hayop, mabait, santo ay lalamunin ng baha. Dahil hinahayaan yung pagnakawan kayo every single day. Yan ang katotohanan, mga jutang Genemes. Ayaw niyong panagutin si Marcos Jr. na salot sa lipunan. Tignan muna natin to. Right? Okay. Bago yung mga balita na yan. Mga kababayan, pag hindi kayo kumilos at hindi nyo pinalayas yung mga jutang Genemes na yan, talagang antayin nyo pa. Sige. Antayin nyo pang lamunin ng mga anak nyo, mamatay kayong lahat sa baha. Dahil hinayaan nyo ang etong mga hayop na ito. Alright. Yan. Dahil hinayaan nyo yung cancer sa lipunan. Yang mga buwaka ng inang pamilyang yung hayop na yan. Ayan na malala na. Ayan o, cancer. Yang tatlong yan at lahat silang magkakamag-anak. Yan lang in-highlight natin. Yang hayop na bangag na yan. Yang puki ng inang yan, yung Lisa hayop na yan. Yan ang tunay na cancer sa lipunan. Dahilan kung bakit kayo binabaha. Yang hayop na yang Sandro na yan, na nagpakalat, nagbuga ng kasinungalingan. Mamaya pag-uusapan natin yung pagbuga niya ng kasinungalingan. Sila ay ang tunay na cancer sa Pilipinas o cancer ng Pilipinas. Ayan. Okay? Nakita niyo mga hayop. Malala na, kaya dapat yun ang kayo rin ang cancer cells sa ating lupang sinilangan. Right? I-enjoy nyo, mag-swimming kayo. Diba? Yung mga pink lawan-dilawan. But I'm sorry for may mga may palangga. Kayo nagising na nanindigan kasama ko. I'm sorry for you guys. Pero itong mga pulawan din, i-enjoy nyo. At sana malunod na kayong lahat para naman yung tagumatayo na kayo, ma-realize nyo, ay tama pala si Marlica, tama pala na dapat nanindigan tayo. Right? But you don't care. Politics, Duterte, sirain si Duterte. Nang panahon ni Duterte, nagkaganyan ba? May mga baha, of course. Pero hindi ganito kalala. Magtataka kayo, buong Metro Manila, Baguio, Benguet, Mindanao, di ba? All over. Pwedeng magbaha, pero pwede ba isa-isa lang muna? Dito sa isang lugar, ganitong lugar, di ba? Hindi buong Metro Manila. Pero dahil lahat ng kongresista na kaalyado ni Bangag na hinayaan niya na magnakaw ng flood control ng money
Eto ngayon, you enjoy it, right? Because you deserve it. Deserve nyo lahat dahil ayaw nyo manindigan, mga putang inang mga bangag na yan, dapat nyong kalusin. Diba? I-enjoy nyo. Magpakasaya kayo, mag-swimming kayo. Kasi nagtatanga-tangahan ba kayo, nagbobobohan kayo, nagduduwag-duwagan kayo, ayaw nyo manindigan. Ayan yung 14 Brave Marines na may sinumpaang salaysay na hinahakot ang pera ng bayan. Ayaw nyo pa rin maniwala ang dating chairman ng Committee on Appropriations, Zaldico, na dating nandiyan kaalyado nila and now in-expose na ang promotor ng pagnanakaw ay si Liza Tanas, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Tambaluslos, si Pangandaman, si Bersamin, at iba pang mga kaalyado nila, okay lang din sa inyo, right? So enjoy it. Savor the taste of the burak, the tae, at lahat-lahat. I-enjoy nyo. Proud to be Pinoy? Go! Mag-swimming kayo. Yes, Palangga. Cindy. Nakabalik na si Palangga ko. Cindy Chang. Right? Tingnan nyo yung 4 na marino, ay 4 na kaduwag, nagbaliktad. Sa ngalan ng 25 million na galing sa pera ng bayan. Wala kayong pakialam. Kaya enough for that proud to be Filipino. Ngayon, may nanalo na dyan na tennis, putang inang. Enough for that bullshit. Ano, proud kayo? Binaba kayo? Nalulunod kayo ngayon? Ano yun? Mag-tennis kayo. Enjoy nyo, pak. Ayan, si Iyala. Proud to be Pinoy. Habang nagkandamatay ang inyong pamilya, recently, nabasa natin sa balita, may isang rider na kaawa-awa. I don't know. I hope hindi siya kaalyado natin. You know? Baka, I'm not gonna say anything bad. Hindi natin kilala yung tao. Pero ganun pa man. Okay? Kawawa. Ang gusto ko kasi sana mas maramdaman yung mga putang ina na walang yung tuwang-tuwa pa kay bangag. Yung tamaan kayo ng mga puno, tamaan kayo ng kidlat para ma-feel nyo na ay putang ina. Tama nga itong mga itong si ako na lang. Si Maharlika na hayop tong bangag na ito. You don't care. Wala kayong pagmamahal sa mga. Kaya yung mga pagpalakpak nyo sa mga nananalo, sa mga patimpalak, isang kaputahan yan. Sige nga. Sige. Anong nagawa dahil nanalo tayo sa tennis? Natanggal ba ang mga baha? Sige nga, magpalakpak kayo. Proud to be Filipino. Nanalo sa DC, nanalo sa Toronto. Puki ng ina. Oh, di ba? Pinagnanakawan kayo ng bangag. Imbis na magpalakpak kayo dyan sa mga sports, kahit ano, dapat tinatanggal nyo ang demonyo sa inyong gobyernong bangag na bangag. Okay, may isi-share tayo. Katulad nito. Din natin to. Okay. May sino ba gumawa nitong reel na to? Okay? Okay, pakinggan nyo to. Itong mga hayop na to. Okay, ba't hindi walang sound to? Wait a minute. Okay, ito meron. Okay, may gumawa ng reel na ito na kailangan nyo marinig. Here we go. Ito mga cancer sa lipunan. Itong mga cancer, mga yawa. Look at this. Okay, here. Nakita nyo to? Balikan natin ang demonyong laway. What the fuck? Ba't gumaganyan siya? Anong drama niya? Oy, may ano tayo, may technical difficulty. Hindi. Wait. Ito na lang. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, bumaha at bumagyo ng Piyara. Diba? Ayan, pinapakita yung baha. Sa lugar niya.
Sinasayaw-sayawan lang kayo. Di ba? Sinasayaw-sayawan lang kayo, mga kababayan. Binaha ang kanyang lugar. Ano pa? Sige nga, ano pa, Abi? Nakakagalit kasi, mga kababayan. Sobrang nakakagalit ang karanasan ninyo. Akala nyo, tutuwa ako? Out of my galit kasi, pinabayaan nyo lang na nararanasan nyo yung ganyang panggigipit ng Bangag Administration. Dahil kay Speaker yan, Manila Bulletin. Residents brave the chest-deep flood water after a river overflowed due to heavy rains brought by the enhanced southwest monsoon along Tuklong San Sebastian Road in Barangay Alapan, Imus City and Ramos Street. Alright? In Barangay Gahak, Kawit, Cavite. Ito na ngayon. Nakita nyo? Enjoy nyo! Ayan. Enjoy nyo yan. Ang saya, di ba? Ang saya. Kasi bulag kayo. Yan ang katotohanan. Ang saya kasi ayaw nyong manindigan. Dahil, ang Pinoy nga ay matiisin, chuchu-chuchu, ditiisin nyo. Sabi ko nga, hanggang sa kayo na ang susunod na mategi. Tignan natin tong report ng News 5. Okay? Tignan natin ang report nila. Puro baha ang report. That's good. At least nire-report nyo yung baha. Ayan, disaster response, chuchu-chuchu. Okay, ayan, Ang ganda, di ba? Saya-saya, no? Magpapakitang gilas daw yung mga, na yan, mga ulol na mga pulis na nagpapakatanga. Di ba? Ang saya-saya. Yan. Di ba? Ang saya-saya. Buhatin yung mga bigas. Yung mga kutsyon ninyo. Paano pa tutulugan ninyo? Wala na, di ba? Ano pa sinasabi dito? Okay? Doon tayo sa, ito. Katulad dito, ito, pakita ko lang itong kadyutahan ito. Mano-manong pag-alis ng basura sa ilog. Buwis buhay ang ginagawa. Mano-manong pagtanggal ng mga opisyal ng barangay sa basurang bumabara sa daluyan ng ilog sa Magalang, Pampanga. Tingnan natin. Sa inyo po. Yan ba? Marami pong galalam. Mga kababayan. Saya. Sobrang saya na. Nakita nyo? Anong ibig sabihin yan? Okay, tama. Wait. Tama ba yan? Tama ba yan? Okay, na ganyan, walang equipment. Tinatanggal nila yung mga basura. Anong ibig sabihin yan, mga palangga ko? Ano ibig sabihin yan? Wala silang, number 1, trash skimmer boat. O yung mga conveyors. O yung mga equipments para pagtanggal. Yung, mo tao, pwede pa maanod yung mga matanda doon. May atakin pa sa puso yun. Di mo alam kung anong edad doon, di ba? Bigla malaglag. Ano pa dapat ang pinoprovide ng gobyerno? Okay. Aquatic weed or trash harvester. Yung may mekanismo. Ayaw nilang punduhan yan. Kasi nga naman, ba't sila gagastos ng maybe, tingnan natin ang presyo. Yung binanggit ko, like $5,000 based sa price ito to 100K. Okay? Yan ang mga presyuhan. Automatic conveyor, trash collector, large river interceptor, chuchu-chuchu. Right? Bakit wala tayong ganyan? Mayroon siguro mangilan-ngilan. Bakit wala tayong mga automatic equipments para hindi magkandos-kandos ang mga taong ganyan, mga barangay, di ba? Nasaan ang pondo? Diyan sa flood control na yan. Tignan mo, human control na, sasagin, yung kamay nila gumaganon-ganon. Ni wala nga silang mga gear. Pakita pa natin. Ito yung gusto nyo. Sige, enjoy nyo. I-enjoy nyo ang kaputahan ng Bangag Administration. Enjoy nyo lang. Okay? Ano ba to? Puro ba? Hinahanap ko yung kanina. Katulad dito, may papakita tayo sa inyo.
Here we go. Another thing, syempre, kunyari, may ginagawa ang gobyerno, no? Anong sinasabi dyan? Ayan, clearing operations sa EDSA. Nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa bahagi ng EDSA kung saan gumuho ang perimeter o perimeter wall ng isang pribadong subdivision sa Makati City. Pribado, kaya siguro pinarioritize ng bonggang-bongga. Pero tignan mo ang MMDA. Okay? Pakita ko sa inyo kung gaano kabulok. Ayan, naglilinis, di ba? Ay, meron namang kapote ng bonggang-bongga. Tingnan mo mga itsura nila. Ayan, naglilinis. Tignan mo focus on this. Nakatsinelas. Ganyan ba? Nakatsinelas. Wala man lang rubber boots. Nakatsinelas. Pwede silang masalugsugan. Wala man lang hard hat. Kasi ayaw budgetan ng gobyernong bangag. May mga pako-pako pa yan. Pwede ka matusok. Di ba? Ganyan. Okay? Ganyan ang bangag administration and i-enjoy nyo lang. Huwag kayo manindigan. Salta kayo, bangag, bangag, go, bangag. Ang galing-galing ni bangag. Ang galing ng pamilyang bangag. Right? Ganun lang. Para sa susunod na ulan, maglilimas uli kayo. Hindi pa kayo tapos magligpit sa nakaraang baha. Baka nung nakaraang taon, hindi nyo pa napaayos ang bahay nyo. Right? Yes, dyan na. Walang proper gear, walang equipments, wala kasi inuubos sa pagsisinghot, sa pagnanakaw. May budget pero ninanakaw nila. The reason why, gustong ikulong lahat. Kaya si Marcoleta, na porsigido na imbestigahan para panagutin ang nagnakaw ng flood control, ayon, kinulong. Si Leandro Leviste, ayan, gusto rin ikulong na nag-expose ng Cabral Files na kasabwat, kasangkot si Eric Sylvester, si Tito Soto, yung mga ulaga senators and congressman. Right? Kaya ayaw pa imbestigahan. Kasi sila ang sangkot. Kaya yung 4 na coward Marines ay binaliktad na, nag-recant, kasi ang pinaka nasagasaan sa kanilang tamang testimonya nung una ay si Sandro Marcos, na dinilibera ng pera, at si Bangag, at si Satanas sa Ilocos. Magpakabangag pa rin kayo. Habang sila ay nagpapakasarap ngayon, alam niyo ba, pag ulan, masarap yan. Nagsistake sila, nagwa-wine sila, nagsisamon sila, di ba? Yung mga mahaling isda, nagtutuna, di ba? Yung mga hindi nakakain ng mahirap, nagkaka-VR sila, at kung ano-ano pa ang ine-enjoy nila. At may mga babae pa na baka nagtsutsakan sila dahil, kapag malamig, nagpapainit ang mga addictus at mga masasamang damo, di ba? Samantalang kayo, naglilimas ng tubig sa baha. Right? Then, yung mga papel ng mga anak ninyo, yung mga libro ng mga anak ninyo, nabaha na. Di ba? Ngayon, kawawa naman si Totoy, si Nini, ba? Nabasa ang bag, nawala ng kama. Nakita nyo ka na, wala ng kama, wala ng unan. Lagpas tao ba naman ng baha? Anong maililigtas mo? Right? Binabaha tayo dahil talaga naman inuulan ng Pilipinas. Nakaranas din naman ako ng baha, pero hindi ganyan. Dati ang binabaha lang ay ang Espanya. Yan ang naalala ko, college days. Yun ang madalas binabaha, di ba? Pero yung ibang mga area, yung mga ngayon na binabaha, hindi naman binabaha dati yan eh. Kasi nga, ninanakaw nila ang pera ng bayan, and it's okay sa inyo. Bangag pa rin, bagong Pilipinas, bubog sa baha. Kaya nyo pa? Kaya pa, magpalubog pa kayo sa baha. Kaliwat kanan ang krimen? Yes. Kaya pa? Kakayanin nyo ba? Yan. Patayan dito, patayan doon. Congratulations. Enjoy. I-enjoy nyo. Para kayong mga sadista eh. I-enjoy nyo yung tamis ng mga burak na nalalasahan nyo habang kayo ay lutang ngayon. Right? Sabi ni Taratara, yan daw ay pinapalabas
Ano daw? Polvoron, kadiri daw. Ano, sabi ni Claire Taratara, iaw daw yung pinalabas sa Polvoron, kadiri daw, sabi sa vlog. Ay, nako. Kaya pala hanggang ngayon, wala pa rin kaso si Cathy Binag at si Maharlika patungkol din sa pagiging adik ni Bangag at pinatunayan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Isa pa yan, I'll talk about later sa statement na kasinungalingan ni Sandro Marcos. Sabi ni Mai Jean, si Lord na ang gumawa ng way para magising na ang mga pulahan at dilawa na ugok pa rin. Kaya nga ay mga, ginigising na kayo ni Lord, pero you don't care about it, enjoy. Enjoy the baha. Nabaha na yung mga bigas niyo for sure. Yung mga panindan yung bigas, panindan yung gulay, naanod na, panindan yung mga arena, mantika, lahat, lalo may mga tindahan. Enjoy nyo lang. Kasi ang sarap-sarap, di ba, ng baha. Ayaw nyo manindigan eh. Di ba? Si Maharlika sinungaling yan. 2023, nilabas ko ang issue sa flood control na yan. Minuran nyo pa ako, di ba, ng mga piklawan-dilawan. Anong sabi ko? Manindigan kayo, aantayin nyo pa bang malubog kayo at mamatay kayo? O yan, nagkandamatay na yung mga kababayan natin. Then enjoy. Savor. Di ba? Kasi ang mga Pilipino masiyahin. Kahit bumabaha, enjoy lang din. Mag-inom-inom pa tayo, pare. Mag-swimming pa tayo. Ganyan daw kasi ang Pilipino eh. Tatawanan lang. Ang baha na yan, baha lang kayo. Pilipino kami. Enjoy! Enjoy! My God! Tapos manood kayo ng tennis. Proud. Iyala, nanalo. Ang sarap maging Pilipino. Habang hanggang dito ang baha, proud ka pa rin. Right? Fuck that. Right? Enjoy. Mag-ano pa rin kayo. Buhay nyo naman yan eh. Ako, nandito ako, di kami binabaha. Ang kalaban lang namin sa dito sa kung saan man ako baha din. 'Di ba? Ano gagawin niyo? Bagong Pilipinas lubog sa baha. Mag-swimming ka? Mag-swimming ka, 'di ba? Ganun lang. Mag-swimming kayo. Enjoy it, darling. Kakagigil, di ba? Kasi ayaw nyo manindigan eh. Ayaw nyo manindigan. Puro baha ang kwento dito. Abot tuhod sa QC. Ayan. Saan pa? Lagpas ulo. Baha sa loob na ngayon. Buho na simbahan. Ito, maganda to iulat. Okay? Santo Niño Parish, San Fernando. Ayan. Pagyan natin to kung ano tong balita na to. Oh. Father! Ayan, Father! Ang putang ina nyo! Ayan, binaha na ang simbahan. Ang saya-saya, di ba, Father? Na nakatanggap ng maleta galing kay Satanas. Kumusta na yung mga paring bulaan? Kumusta na kayo na mga paring bulaan, mga putang ina ninyo? Di ba? Kumusta na mga pare? Kumusta na? Bakit hindi na napigilan ng baha? Makatapos kayo, makatanggap ng maleta, di magdilat pa rin kayo ng bilat ng kanser sa lipunan na si Liza Tanas, si Bangag. Dilapan nyo ang bilat, kapalit ng maleta, ang buli ni Bangag. Sige mga pare, mga katolikong kapwa ko. Enjoy nyo yan. Sana nga, kayo na malunod dyan putang ina nyo Ikaw, sino ka? Socrates Villegas. Siciliano. Sino pa? Mga pangalan? Mga hayop na yan. Dapat kayo ang nalunod dyan. Kasi kayo ang nakikipag sabwatan sa Marcos Bangag Kawatan. Yes, sabi ni Michael Bray, mas priority nila ang impeachment at paksilika. Mas lalo na yung impeachment. Di ba? Priority nila. Sige. Durugin nyo si Sara Duterte sa impeachment na yan. Isang tao lang si Sara Duterte. Si Inday Sara, pwede kang lumipad dyan, pumunta na ng Germany forever. Kung gusto niya lang. At, goodbye Philippines, bala kayo. Pero, for sure, hindi niya gagawin yan. Pero kayo,
Sabi ko nga, ang baha, walang pinipili. Duterte supporter ka man, pinklawan, dilawan ka man, babahain ka at pwede kang mamatay kung nagpapaka-tanga ka at ayaw mong manindigan. Sige nga, ang problema lang natin nung panahon ni Duterte, ano ang concern nyo? Ang concern ng mga dilawan, huy, pinapatay. Yung mga kriminal, meron din kasi silang karapatang pantao. Kawawa naman ang mga kriminal. Mga pare na adiktos na umamin si Father Flavi na nanonood ng bomba, kung ano-ano mga kaputahan ng Kawawa naman yung tao din yan. Nagbagong buhay, 15 years nagshabu, mga ganyan kayo, di ba? Yung mga dilawan, pinklawan yun, ganyan. Kawawa naman, di ba? Si Kaayo, si Virus.